Ang laban na hindi mo magugustuhan na masasabi mong one of the best fight scene ever ng solo leveling nang kinalaban ni Song Jinwoo ng sabay ang tatlong monarch na dumalak ang dugo at nagpa-awaken sa tunay na kapangyarihan ng isang King of the Death, Shadow Monarch, kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods para maabot natin ang 100k subscriber. Salamat! Nagsimula ang eksena kung saan mas lalong nag-evolve ang King of Beasts na nagpanginig sa kalamnan ng German Hunter habang papalapit na sa kanya si Rakan upang siya ay kainin. Biglang sumulpot ang isang shadow creature at kinagat ang King of Beasts papalayo at ito pala ay si Kaizel dahil dumating na ang pinakahihintay ng lahat, si Song Jinwoo. Nagsagawa ng slashes ang King of Beasts kaya nawasak si Kaizel, ngunit nagtatago pala si Jinwoo sa loob nito at kaagad umatake ang ating bida gamit ang malasmash na sipa at walang patawad ang sipa na iyon mga lods dahil bumaon ang King of Beasts sa lupa. Naglanding si Jinwoo sa tabi ng German Hunter at sinabi ng ating bida na kung pwede dalhin si Thomas Andre sa safety lugar. Narealize ng Monarch of Fang na totoo nga talaga ang sinabi ng Monarch of Frost na mayroong tao na kayang i-wield ang kapangyarihan ng Shadow Monarch, kaya mas lalo pa siyang nag-transform into humanoid wolf monster. Tinulungan ng mga hunter na makalakad si Thomas Andre at nagpaalam naman ng German Hunter sa ating bida. Napaisip si Jinwoo na ang beast na kaharap niya ngayon ay mayroong sobrang taas na killing intent at ang malala pa nito, hindi lang ito nag-iisa. Nagtanong ang King of Beasts kung paano nakapag-generate ng supreme being power ang isang human body. Biglang lumitaw sa tabi nito ang King of Ice Folk at sinagot ang King of Beasts na nagkasundo daw ang Monarch of Shadow at ang Architect at nakahanap ito ng paraan. Bigla namang lumitaw sa likod ni Jinwoo ang Monarch of Plague at sinabing kakainin daw niya ang katawang tao ni Jinwoo pagkatapos nitong mamatay dahil gusto lang naman niyang tikman kung ano ang lasa ng isang monarch sa bago nitong katawan. Seryosong nagmamatyag si Jinwoo sa galawan ng kanyang kalaban dahil parang pinagplanuhan talaga ito ng maigi dahil kaagad nagsusulputan ang dalawa pang monarchs sa kanyang pagdating. Habang nakita ni Jinwoo ang mga identity na na-recognize ng system, ang King of Snowfolk, the Monarch of Frost, ang King of Beast, the Monarch of Fang, at ang Queen of Insect, the Monarch of Plagues. Umaapaw ang mana ng tatlo hanggang sa patindi ng patindi ang kanilang mana at umabot ito sa kalangitan at nag-create ng napakapula at itim na ulap. Pagkatapos wika ng ating bida, lumabas na kayo. Kumalat ang napakalawak na anino ni Jinwoo upang palabasin ang hindi mabilang na shadows at makikitang si Ygritte patungo sa Monarch of Frost na parang pinili niya itong kalabanin. Ngunit hindi lang pala si Ygritte ang lumabas dahil nag-back up si Iron habang ang Monarch of Fang inatake ni Jima Tank at ang Monarch of Plagues kaharap si Greed at Bero. Wika ng King of Beasts kung ito lang ba ang mga Shadow Soldier ng Monarch of Shadow habang humigop ng napakaraming hangin ang Monarch of Frost na ikinagulat ni Jinwoo na parang alam niya na kung ano ang pinaplano ng tatlo. Naggas ng napakalawak na ice magic ang Monarch of Frost kaya nag-ice ang paligid at hindi inaasahan ni Jinwoo na gagawin ng Ice Monarch dahil hinintay lang talaga nila na palabasin ni Jinwoo ang kanyang mga Shadow Soldier upang i-freeze ang mga major shadow ng ating bida na hindi nawawasak. At makikita mo talagang pinagplanuhan nila ito dahil hindi pinatamaan ng ice si Jinwoo. Nakita ng Monarch of Plague si Bero at tinawag niya itong anak. Sinabi ng Monarch of Frost na hindi siya makapaniwala at sobrang nakakatawa daw na minamaliit sila ng Human Shadow Monarch dahil inakala daw nito na matatalo lamang sila sa pamamagitan ng Shadow Soldier. At mukhang hindi pa daw nito na fully absorb ang tunay na kapangyarihan ng isang Shadow Monarch. Ngunit ang Monarch of Shadow ay isa pa ring pinakamalakas na monarch sa kanilang lahat. Subalit hindi siya papayag na mamaliitin lang siya ng basta-basta ang isang katulad niyang Monarch of Frost. Nanigas ang kamay ni Jinwoo habang hawak-hawak nito ang dagger na may napakatinding aura, ang Kamish Wrath Dagger, na ikinainis ng Monarch of Frost kung paano siya tinitingnan ni Jinwoo. Nag-flip si Jinwoo ng dagger at gumawa muna ito ng freestyle dagger trick bago niya itinutok sa kalaban at sinabing kahit anong mangyari, itutumba ko kayong lahat. Kaagad nagpalabas ng napakaraming ice golem ang Monarch of Frost at sinabing isa daw malaking kalokohan ng pinagsasabi ni Jinwoo. Samantalang ang Queen of Insects gusto daw niyang mag-join sa kasiyahang nagaganap kaya nagpalabas ito ng napakaraming human corpse na kinokontrol ng mga insects.
Kaagad sinalakay ang ating bida sa mga bangkay na kinokontrol ng mga insekto at gamit ang Kamish Dagger, isa-isa niya itong pinatumba, ngunit napansin ng ating bida ang paa ng Ice Golem ay paapak na sa kanya. Nagkaroon ng malakas na pagsabog at nagsisitalsikan ang controlled corpses, habang si Jinwoo mabilis na umakyat sa itaas upang putulan ng paa ang Ice Golem. Kaagad namang sumunod na umatake ang dalawa pang Ice Golem towards Jinwoo, ngunit nag-iba ang aura ng ating bida. Ginamit nito ang speed skills upang durug-durugin ang braso ng Ice Golem habang ina-unleash nito ang napakaraming slashes gamit ang Kamish Dagger. Subalit ang atake na iyon ay dumiretso sa Monarch of Frost habang nanilisik ang bloodlust ng ating bida na ikinainis ng King of Snow dahil palagi siyang naiinsulto kung paano siya tinititigan ni Jinwoo. Biglang pumagitna ang King of Beast kaya napawave ng kaunti ang ating bida upang maiwasan ang atake nito. Pagkatapos napakabilis ng galawan ng dalawa, nag one-on-one at nagpalitan ng mga atake. Wika ng King of Beast kung inaakala daw ni Jinwoo na masasaktan siya sa isang maliit lang na metal, well nagkakamali daw ang ating bida. Ngunit nagulat nga ito dahil naputol ang kanyang braso sa dagger ni Jinwoo. Habang naputol ang braso ng King of Beast, biglang napansin ng ating bida na mayroong paatake sa kanyang likod. Kaya kaagad itong umiwas at ito pala ang Queen of Insects. At makikitang mayroon itong 5 naglalakihang kamay na lumilipad sa tabi nito, habang kaagad naman na ibalik ng King of Beast ang kanyang braso. Nakita ni Jinwoo na sobrang dami na ng kanyang kalaban, hindi mabilang na corpse, napakadaming Ice Golem at ang 3 Monarchs na nasa stage of raging. Samantalang nagawang mawasak ni Bero ang Ice na nagkulong sa mga Major Shadow Soldiers at hindi nito mapigilan ang kanyang sarili na magalit sa mga kalaban dahil sinaktan daw ang kanyang king. Hindi naman makapaniwala ang King of Snow kung paano nawasak ng isang Shadow Soldier ang kanyang Binding Ice Magic spell at paano daw nagkaroon si Jinwoo ng isang Shadow Soldier na nasa commander level bilang isang tao. Wika ng Queen of Insects, ang isang anak na hindi kinikilala ang kanyang ina ay dapat paparusahan. Kaya kaagad nitong inatake si Bero habang tumatakbo papunta kay Jinwoo. Ngunit winasak lamang ni Bero ang atake ng Queen of Insects at sinabihan nitong "You're crazy witch" na ikinainis ng Monarch of Plagues. Lumuhod si Bero sa harap ng ating bida at sinabi nitong isa daw tunay na king si Jinwoo dahil nagawa nitong harapin ng sabayan ng 3 supreme being at umiiyak ito dahil sa greatness ng kanyang king. Habang naging emotional si Bero sa harap ng ating bida, sumalakay ang mga controlled corpse towards Jinwoo at kaagad nagsagawa ng combo slashes ang dalawa. Ngunit nag-follow up ng atake ang Queen of Insects sa likod ng dalawa, subalit huli nang napansin ng ating bida kaya dinala sa corner si Jinwoo at bumangga sa pader. Nawasak ang pader sa pagkabangga ni Jinwoo at ininda nito ang sakit ng katawan sa lakas ng atake, ngunit napansin niyang ang Ice Rain attack ng King of Snow ay papalapit na sa kanya kaya naulanan ng Raining Ice Magic ang ating bida. Subalit gamit ang bilis ng isang Song Jinwoo, binlock nito ang bawat ice na tumatama sa kanya at sikreto itong nag-counter sa kalaban kahit sa napaka-ikling segundo. Sinabi ng Monarch of Frost kung hanggang kailan makakaya ni Jinwoo ang kanilang combo attacks. Ngunit hindi niya napansin ang Barocas Dagger ng ating bida ay tumama na sa kanyang dibdib. At sagot ng ating bida, "Di ba sabi ko kanina, papatumbahin ko kayong lahat at hindi daw makakaalis ng buhay ang 3 Monarchs." Nagalit ang King of Snow at sinabing sino daw ito bilang isang taong mababang uri para pagsabihan ng ganyan ng isang monarch na kagaya niya. Nagsagawa ng pag-atake ang ating bida towards King of Snow. Napangiti ang King of Snow dahil sumalakay pala sa likod ni Jinwoo ang King of Beast at kinuha nito sa ere ang kanyang weapon na parang itak na may napaka-unique na form at kaagad in-slash ang likod ng ating bida. Napasukan ng dugo si Jinwoo habang napasigaw naman si Bero dahil sa pag-aalala nito sa kanyang king. Sinabi ng Queen of Insects na siya ang Monarch of Plagues, ang ina sa lahat ng mga insekto. Kahit hindi daw siya nakikilala ni Bero, itinuturing pa rin daw niya ito bilang isang anak, habang si Bero gustong kumawala sa pagkahawak ng Queen of Insects. Wika ng King of Beast, ito na daw ang katapusan ng Human Shadow Monarch habang napasigaw si Bero at sinabihan niya ang kanyang mga kasamahang Shadow Soldier na tulungan ng kanilang king. Nagalit si Greed at sinabi niya na siya mismo ang papatay sa mga kalabang Monarchs kaya nawasak nito ang Ice Magic spell at napansin ng dalawa na si Greed ay isa itong dating napakalakas na warrior at na-realize ng King of Snow na unti-unti nang nawawasak ng mga higher up Shadow Soldier ang kanyang binding spell.
Tuluyan ang nawasak at nakawala si Tusk, Igris at Iron sa magic spell. Ngunit wika ng King of Snow, kahit nagawa na daw mawasak ng mga Shadow Soldier ang Ice Magic spell, tapos na daw ang laban dahil napakalalim daw ng sugat ni Jinwoo. Pangiting sinabi ng ating bida, ito lang ba? Wala lang to. At sobrang nagulat ang dalawang monarch sa kanilang nakita dahil gumamit lang naman si Jinwoo ng status recovery. Wala talagang lusot ang mga monarch sa skills na ito mga lods except kung magawa nilang makapag-deal ng matinding damage sa ating bida. Samantalang nakita ng buong mundo ang nangyayaring laban sa Korea. Pinapanood ito ng big screen sa New York, London, Shanghai, Paris at iba pang parte ng mundo habang nakikita ni Leonard Nurman ang napakatinding mana na parang bagyo na napapalibutan si Jinwoo at tinanong naman ni Thomas Andre kung ano na ang nangyari. Sagot ng German Hunter, parang pakiramdam daw niya na saksihan niya ang end of the world. Wika naman ni Baek Kyunho, alam niyang nag-grow ang ability ni Jinwoo, ngunit hindi niya inakalang umabot sa ganito ang lakas ng kapangyarihan ng ating bida sa maikli lamang na panahon. Inatake ni Igris si Iron ang King of Beast. Pinagtutulungan naman ni Greed at Tusk ang King of Snow, habang si Beryl na-slash ang daliri ng Queen of Insects upang makawala siya sa paghawak nito. Kaya nagalit ang Monarch at sinubukan niyang atakihin si Beryl, ngunit nasa likod si Jinwoo, naghanda ng atake gamit ang Kamish Dagger. Nagpakawala ng slashing cross si Jinwoo sa mukha mismo ng Queen of Insects at wika nitong sinabihan daw siya ng architect na hahabulin daw siya ng Pillar of Fire upang patumbahin. Ngunit ang hindi daw nito alam, ang Pillar of Fire mismo ang papatumbahin niya. Sobrang ganda talaga ng 6-Eye Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Samantalang nasa itaas ng gusali si Lim Taegyo. Kanina pa daw siyang tumatambay sa kanyang posisyon at nag-aantay lang ng tamang timing upang magpakawala ng araw. Ngunit sa tingin niya, hindi siya dapat mangingialam sa laban. 30 minutes ago, inatasan ng Fiend Guild na pumosisyon sa mga gusali upang magpakawala ng atake direkta sa target kapag makaka-receive sila ng signal at inaasahan daw nitong makakatama sila ng lethal damage sa kalaban. Subalit wika niya, ilan kaya sila ang makakasurvive pagkatapos? Kapag mabibigo silang patamaan ng kalaban, mamamatay sila. At kapag magtatagumpay naman silang matamaan ng kalaban, alam niyang mamamatay pa rin sila dahil kahit si Thomas Andre hindi nagawang mapigilan ng kalaban. Biglang may humawak sa likod ni Lim Taegyo at sinabi nitong manood ka na lang. Sinubukan niya itong atakihin ngunit nagulat siya sa kanyang nakita. Pagkatapos ma-slash ang mukha ng Queen of Insects, naglanding si Jinwoo. Habang unti-unti namang bumabalik ang katawan ng Monarch of Plagues at kaagad itong nag-counter ng magic spell towards Jinwoo. Napansin ng ating bida ang magic spell na ginamit laban sa kanya ay isang poison. Ngunit alam niyang walang effect ang poison sa kanya kahit gaano pa ito ka-deadly. Nag-antay lamang si Jinwoo ng pag-detoxify ng system sa poison na nasa kanyang katawan habang nagalit ang Queen of Insects dahil sa ginawa ng ating bida sa kanya kaya nagsagawa ito ng follow-up attacks towards Jinwoo at sinabing paghahati-hatiin daw niya ang katawan ng ating bida. Sekretong ginamit ni Jinwoo ang Commander Authority kaya napansin ng Queen of Insects na hindi na siya makakagalaw pa subalit nasa harap niya na ang ating bida at nag-activate ng skills Multilation 100 slashes na ikinagulat ng Monarch dahil parang magpapaalam na siya. Hinati ni Jinwoo ng pinong-pino ang Monarch of Plagues at na-realize ng Queen of Insects ang pakiramdam na mamamatay at unti-unting sumasama sa hangin ng kanyang astral body. Official lang sinabi ng system na nagawang matalo ni Jinwoo ang one of the 9 monarchs na si Kiresha, ang Monarch of Plagues, at nag-level up ng 3 beses ang ating bida. Kaya sobrang nag-aalala ang Monarch of Frost sa pagkamatay ng isang monarch ngunit sigurado siyang hindi pa talaga nito na kontrol ng tuluyan ang full power ng Monarch of Shadow kaya ipaparanas daw niya ang kapangyarihan ng isang tunay na king ang isa sa mga namumuno ng mga chaos. Wika ng King of Beast,
Ano bang ikinatakot mo? Pagod na yan. Habang hawak-hawak niya ang leeg ni Bero, dagdag pa ng King of Beast na nagre-rely lang daw ang ating bida sa mga Shadow Soldier, kaya isa ito sa mga patunay na hindi pa talaga kompleto ang tunay na kapangyarihan ng isang Monarch of Shadow. At hindi nito kayang talunin ang isang incomplete Monarch sa isang tunay na Monarch. Piniga ng King of Beast ang leeg ni Bero at napansin ni Jinwoo na unti-unti nang nag-fade ang presence ni Bero. Kaya naisip ng ating bida na i-cancel summon nito at muling ibalik, ngunit wika ng system na hindi kayang i-cancel summon ang nahawakan ng target. Kaya nagdash ng napakabilis ang ating bida sa King of Beast na hindi naman kaagad napansin ng Monarch ang pagsalakay ni Jinwoo sa sobrang bilis, kaya tumilapon ng King of Beast. Ipinasok ni Jinwoo si Bero sa kanyang katawan upang hindi mawasak ng kalaban. Subalit nasaksihan ng King of Snow na tama nga talaga ang King of Beast na hindi pa kumpleto ang kapangyarihan ng ating bida dahil mayroon pa itong awa. At unti-unting nag-transform into powerful Monarch ang King of Snow. Nagiba ang aura ng King of Snow, mas lalong humaba at lumulutang ang buhok nito at may dala ng weapon, isang Trident Spear. Kaagad nagdash ang King of Snow at inatake niya ang ating bida gamit ang Trident weapon. Sinubukan naman itong i-block ni Jinwoo ngunit tumagos pa rin ang atake sa kanyang balikat. Inikot ng Monarch ang kanyang sandata upang mahook ang ating bida at hinampas niya ito sa lupa. Ngunit napansin niyang wala na si Jinwoo at napunta na pala ito sa kanyang tabi, kaya mabilis itong umatake, buti na lang nakapag-wave ng kaunti ang Monarch of Frost. Nakapag-counter ang King of Snow kay Jinwoo, kaya tumilapon ang ating bida at sinabi nitong tatapusin niya kaagad si Jinwoo. Kaya mabilis na umatake ang King of Snow, dala-dala ang kanyang dalawang weapon, ang Trident Spear at ang Reaper. Nagpalitan ng napakabilis na atake ang dalawang Monarch at napansin ni Jinwoo ang movement, bilis, muscle at breathing ng kanyang kalaban ay dinadaluyan ng mana. Nakikita naman niya ang lahat ng movement nito, ngunit kailangan lang niya ng kaunting space habang iniisip ng Monarch of Frost na kahit ano pang iisipin ni Jinwoo, wala pa rin itong laban sa kanya. Biglang nawala si Jinwoo sa harap ng Monarch of Frost. Gumamit pala ang ating bida ng stealth at naramdaman ng Monarch na unti-unting nagpapakita ang presence ni Jinwoo sa kanyang likod at napasabing, "I got you." Ngunit nabigla ang ating bida na ikinagulat ng lahat ng hunter na nasa battlefield dahil bumaon ang matulis na kuko ng King of Beast sa katawan ni Jinwoo. Habang nag-aayos naman ang paa ng ating bida upang hindi ito makawala. Sapul na sapul ang katawan ni Jinwoo sa matulis na kuko ng King of Beast habang napadilat ang mga mata ng ating bida. Pagkatapos ipinakita ang level ni Jinwoo, level 146 at mayroon itong tatlong passive skills, max level Unknown, level 1 Tenacity, max level Master Dagger. Binitawan ni Jinwoo ang dalawang dagger at sinubukan niyang hawakan ng claw ng King of Beast, ngunit sinaksak ng King of Snow ang ating bida gamit ang Kamish Dagger na binalutan ng Ice Magic at sinabing ibabalik daw niya ang dagger ni Jinwoo at titingnan niya kung magagawa pa bang makapag-heal ng ating bida kagaya kanina. Kahit gaano pa kalakas si Jinwoo, isa pa rin itong incomplete Monarch at hanggang dito lang ang limitasyon ng isang tao. Kaya napakalungkot daw iisipin na hindi masasaksihan ni Jinwoo ang araw kung saan ang kanilang army ay aapak sa mundo ng mga tao, which is ang mga Magic Beast o Denizens of Chaos World. At kapag darating ang araw na iyon, pupunuin niya ng bangkay ang kabundukan, magiging dugo ang agos ng ilog. However, mayroon siyang ibang plano sa bansang kinalakihan ni Jinwoo. Gagawin niyang yelo ang bawat tao at ipaparanas niya ang walang hanggang pagdurusa. Habang hindi makapaniwala si Jinchul sa kanyang nakita kung paano natalo si Jinwoo. Umiiyak naman ang ina ng ating bida at si Jin-a. At si Cha Haien napadilat ng mata sa nangyari sa pinakamamahal niyang si Song Jinwoo. Habang nagsasuffer ang ating bida sa napakatinding sakit, iniisip pa rin niya na bigyan siya ng pagkakataon para lumakas. Hanggang sa sinabi na ng system, ang kanyang HP ay umabot na sa 0 at ang player ay patay na. Ngunit ang player ay nagpo-possess ng Blackheart at na-meet nito ang lahat ng requirements na kailangan upang magamit ang passive Unknown skills. At ipinakitang bigla itong nag-activate ang passive na hindi pa nagagamit ni Jinwoo, ang Unknown passive skills. Biglang umilaw ang paningin ni Jinwoo hanggang sa nakita niya ang isang liwanag sa pagbubukas ng kanyang mga mata. Napahawak dibdib si Jinwoo at naalala niya kung paano siya pinatay ng dalawang Monarch at napagtanto niyang isa lang pala yung panaginip. Napansin ng ating bida na nasa hospital siya at sigurado daw siyang nasaksak ang kanyang puso, subalit ngayon buhay pa siya.
Pumasok si Woo Jin-chul sa kanyang kwarto at sinabi nitong gumising na pala si Jin-woo. Kaya nagulat ang ating bida at tinawag niya itong Chairman Woo at tinanong niya kung ano ang nangyari sa dalawang monarch at paano siya nabuhay. Nagulat si Jin-chul sa kanyang narinig kaya may tatlo siyang bagay na sasabihin kay Jin-woo. Una, siya ay isang head ng surveillance team at hindi isang chairman. Pangalawa, ipapaliwanag daw ni Jin-woo ang patungkol sa mga gumagalaw na statua at pangatlo, paano daw nito nalaman ang kanyang pangalan. Kaya nagulat si Jin-woo bakit pag-uusapan nila ang gumagalaw na statua. Wika nito, pagkatapos daw nila makareceive ng report, nagpadala sila ng mga hunter ng White Tiger Guild at agent ng Hunter Association. Ngunit si Jin-woo na lamang ang naiwan sa loob ng dungeon. Kaya hindi makapaniwala si Jin-woo kung paano ito nangyari sa kanya dahil napaka-familiar ang hospital na ito at 2 linggo siya na nagstay dito. Sinabi ni Jin-chul na iba daw ang mukha ni Jin-woo sa kanyang profile picture information at tinanong nito kung okay lang ba ang pakiramdam ng ating bida. Sagot ni Jin-woo, gusto muna niyang mapag-isa para makapag-isip at napasabing paano ito nangyari. Nagpalit na ng damit si Jin-woo. Nakita niya ang kanyang stats, inventory, active skills, passive skills, job-specific skills. Hindi naman daw nagbago ang lahat sa kanya, ngunit bakit siya bumalik kung saan huli siyang na-reawaken? Pumasok si Jin-ah sa kanyang kwarto at tinanong nito kung masakit pa ba ang ulo ni Jin-woo. Ngunit nagtataka si Jin-ah kung pumasok ba siya sa ibang kwarto at tinanong niya kung sino ang ating bida. Kaya napaisip si Jin-woo na magtataka talaga si Jin-ah dahil sobrang laki na ng kanyang pinagbago. Kaya sinabi niya, hindi mo na ba nakikilala ang kapatid mo? Sagot ni Jin-ah, sigurado ka bang kapatid kita? Tumatangkad ka ata. Wika ni Jin-woo, nag-i-imagine ka lang. Nagpaalam si Jin-woo na pupunta siya ng Hunter Association upang mag-quit sa pagiging hunter. Kaya nagulat si Jin-ah sa desisyon ni Jin-woo. Wika ng ating bida, alam niyang umalis si Jin-ah sa gitna ng klase, kaya kailangan nitong bumalik kaagad sa school. At si Song-yi naman, sinabihan niyang huwag magbalak na mag-drop out sa school para lang maging hunter. Kaya nagulat si Song-yi kung paano nalaman ng kanyang pangalan at nauunawaan na ngayon ni Jin-woo na bumalik na talaga siya sa nakaraan. Nagulat ang mga staff ng Hunter Association dahil 2 taon bago sila nagkaroon ng S-rank hunter mula nung naging S-rank hunter si Cha Hae-in. Wika ni Jin-woo, gusto niyang makausap ang chairman bago ang reassessment. Kaya inimungkahi ng staff na samahan siya papunta kay chairman. Ngunit wika ng ating bida, hindi na kailangan dahil alam niya kung saan ang daanan. Habang pasakay si Jin-woo sa elevator, nakasabayan niya si Kang Tae-shek at iniisip nito kung ano ang gagawin niyang excuses sa Hunter Association sa araw na ito. Wika ni Jin-woo, hindi pa daw nito inireport sa Hunter Association ang patungkol sa kanyang camouflage skills. Alam niyang mayroong taong gustong ipaghigante ang kanyang anak na babae. Wala siyang pakialam kung ano ang kanyang gagawin sa mga kriminal. Ngunit kapag sasaktan daw nito ang mga inosenteng hunter, siya mismo ang papatay kay Tae-shek. Habang hawak-hawak ng ating bida ang dagger ni Tae-shek. Kaya nagulat si Tae-shek kung paano nito nakuha ang kanyang dagger at sinabi ni Jin-woo na ito ang una at huli niyang warning. Kaya napatanong na lamang si Tae-shek kung sino ang taong ito. Pumasok si Jin-woo sa office ng Chairman Go Eun-hye at binati ito ng ating bida. Pangiting sinabi ng chairman na parang alam daw ni Jin-woo ang procedure dahil pagkatapos ng resulta gusto siyang makita kaagad ng isang bagong S-rank hunter. Napansin ni Jin-woo ang notice ng system na tinatanong siya kung gusto ba niyang i-restart ang mundo. Ngunit hindi lang ito pinansin ng ating bida. Sinabi ni Jin-woo na mayroon siyang offer sa chairman. Gusto niyang palitan ang regulation na mabibilang as a hunter ang isang summoning creature for raid participation at kapag magagawa ito ng chairman, siya ang bahala sa mga ants sa Jeju Island. Napasigaw ang chairman at huwag daw itong magpapatawa dahil marami ng raids na isinagawa sa Jeju Island at nabigo lamang. Ngunit nagulat ito nang nakita ang walang katumbas na magical energy ni Song Jin-woo at sinabi ng ating bida, ito lang ang mabibigay niyang patunay sa chairman. Kaya hayaan siya at ibigay sa kanya ang pahintulot at siya na ang bahalang mag-exterminate sa mga ants ng Jeju Island. Nagulat ang chairman sa kanyang nasaksihang kapangyarihan kung paano nagkaroon ng ganitong kapangyarihan ng isang individual na mas malakas pa kaysa sa isang national level hunter. Muling nakita ni Jin-woo ang mga nakilala niya noon. Ang grupo ni Wang Dong-suk, ang laban niya against Kang Tae-shek, ang pagpapaalam ni Miss Joo-hye, ang Raid Gate Incident, ang grupo ng mga High Orcs,
ang pag-extract ni Jinwoo kay Bero hanggang sa napapikit na lamang si Jinwoo sa kanyang mga mata at sinabing itigil na natin ito. Alam niyang isa lang itong ilusyon at kailan daw ito magpapakita sa kanya. Biglang umitim ang kinatatayuan ni Jinwoo at nagpakita ang napakadaming notice ng system kung gusto ba niyang i-restart ang mundo. Napansin ni Jinwoo na mayroong paparating at tinanong niya kung sino ito at magpakilala. Sagot ng isang nilalang, siya ang King of the Dead. Sinabi ng King of the Dead na pwedeng mabuhay si Jinwoo ng ganito na parang walang katapusang masayang panaginip. Sagot ng ating bida, bakit gusto mo akong mabuhay sa mundong ginawa mo? Wika ng King of the Dead na si Jinwoo mismo ang creator sa mundong ito. Dahil daw sa pagnanasa ni Jinwoo na itama ang pagkakamali sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, nakabuo daw ito ng sariling mundo at ngayon nasa loob sila ng domain ng kanyang kapangyarihan at ito daw ang eternal slumber or death. Matagal niya nang napapanood si Jinwoo kahit nung nasa bingit ito ng kamatayan na siya lang ang nag-iisang gusto pa ring mabuhay at umaasang lumakas. Siya daw ang nag-iisang record ng struggle ni Jinwoo. Siya rin ang evidence of resistance at siya mismo ang reward ng sakit na nararanasan ng ating bida. At kahit ngayon siya ay nasa eternal slumber at wika ng King of the Dead, ikaw ay ako, Song Jinwoo. Sa loob ng kanyang domain, malaya si Jinwoo na gawin ang kanyang gusto. Kaya daw nitong ibalik ang lahat na nasa kanya sa pamamagitan din ng sarili nitong domain. At hindi lang yan ang kakayahan ng kanyang domain, kaya daw nitong i-create at mag-destroy at kahit baguhin ng mundo na parang isang omnipotent power. Kaya tinanong ng ating bida kung ang ibig sabihin ba nito na pareho silang pinoposes na kapangyarihan. Matagal na daw niyang hinihintay na makita si Jinwoo upang magpakilala. Siya ang Monarch of Shadow, ang King of the Dead, ruler ng mga patay at ang namumuno sa pinakailaliman ng kadiliman. Kaya nagtanong ang ating bida kung bakit siya ang napili. Sagot ng Monarch, ipapakita niya kung bakit, kung saan sila nagsimula at siyang simula rin ni Jinwoo. Sobrang ganda talaga ng 6eye Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Pagkatapos napadilat ang mga mata ni Jinwoo sa loob ng yelo na ginawa ng Monarch of Frost upang kulungin ang ating bida at tuluyan ng mamamatay sa loob ng Ice Magic Spell. Napansin ng King of Beast ang pagbukas ng mga mata ni Jinwoo at hindi siya makapaniwala dahil dapat kanina pa itong nawalan ng hininga. Napansin din ni Thomas Andre ang pagkawala ng presence ng mana ni Jinwoo kaya nag-aalala si Baekhyunho dahil ibig sabihin wala nang makakapigil pa sa dalawang beast. Samantalang si Lim Taegyo ay naghanda ng magpakawala ng magical arrow towards Monarch at napasabing dapat hindi siya nakikinig sa lalaki kanina. Baka hindi pa daw huli ang lahat, baka posible pang mapigilan nila ang kalaban kung gagawa sila ng cover para kay Jinwoo. Kailangan niyang pigilan ng mga ito kahit ang isang national level hunter ay nabigo at wala nang balikan pa sa desisyon na ito. Sumigaw ang Fiend Guild Master na maghanda ang lahat sa kanyang magiging signal at ang kanilang target ang beast na gumagamit ng ice magic power. Ngunit napansin ng King of Snow at ni Lim Taegyo ang biglaang pag-apaw ng kapangyarihan ng ating bida at napasabing paano ito nangyari. At nakita niyang ang Black Heart sa dibdib ni Jinwoo ay kumakabog na parang drum sa lakas ng tunog na ikinagulat ng dalawang monarch. Narealize ng dalawang sitwasyon at hinding-hindi daw ito pwedeng mangyari ang pagising ng isang true king pagkatapos nilang patayin ng isang incomplete monarch kaya kailangan nila itong pigilan kahit anong mangyari. Kaagad sumalakay ang dalawang monarch upang pigilan ang awakening ni Jinwoo bilang isang tunay na Monarch of Shadow. Subalit na-dislocate ang mukha ng King of Beast sa lakas ng sipa na umatake sa kanya habang bumangga naman siya sa King of Snow kaya tumalsik ang dalawa. Ito pala ay si Song Il-wan, ang ama ni Jinwoo, habang hinanda na rin ito ang kanyang dalawang dagger at sinabing walang pwedeng makakalapat na sinumang daliri sa kanyang anak. Samantalang ipinakita na ng Shadow Monarch kay Jinwoo kung paano nagsimula ang lahat. Sa ibang mundo, nung wala pang umiiral, mayroon lamang liwanag at dilim. Ang Absolute Being, hiniwalay ang liwanag at gumawa ng Messenger of God. Hiniwalay din niya ang dilim at gumawa ng 8 monarchs. Ang mga monarch ay ginawa upang magwasak habang ang mga Messenger of God ay ginawa upang pananatilihin ang balanse ng mundo.
Kaya dito na nagsimula ang walang hanggang patayan sa magkabilang soldier. Pagod ang lahat sa walang hanggang katapusang digmaan, kaya ang The Greatest Fragment of Brilliant Light ay nagtanong sa Absolute Being kung bakit hindi nito tinutulungan ng kanyang tapat na alagad. Hindi ba daw naririnig ang sigaw ng hindi mabilang na soldier na namamatay para sa honor ng Absolute Being? Kaya humingi ng pabor ang The Greatest Fragment of Brilliant Light na bigyan sila ng lakas upang lipulin ng mga kalaban. Subalit ang Absolute Being hindi nag-respond. Na-realize ng Fragment of Brilliant Light na ang kanilang away against Monarch ay isa lamang entertainment ng Absolute Being at hindi nito gustong matapos ang digmaan. Ang commandments na thou shall worship God ay ang pag-worship sa Absolute Being. Thou shall praise God. Ang lahat ng mga naghihiyawan at umiiyak sa laban ay para lamang sa Absolute Being. Thou shall prove thy faith. Ang lahat ay dapat nanunumpa sa kanilang katapatan sa nag-iisang Absolute Being. Ang tatlong commandments ay kanilang sinunod, ngunit ang kanilang bilang ay mabilis lamang nabura dahil sa digmaan at mamamatay pa rin silang lahat kahit susunod sila sa commandments dahil sa walang katapusang digmaan at ang digmaan na ito ay hindi matatapos hanggat nandiyan ang Absolute Being. Wika ng Monarch of Shadow, ang Fragment of Brilliant Light, ginamit ang kanilang mga sariling espada upang tapusin ang walang saysay na digmaan, at ito ang paghihimagsik. Tinuro ng Monarch of Shadow ang kanyang anyo bago siya naging isang ganap na monarch at sinabing siya ay isa sa mga messenger of God na tumayo upang labanan ang mga naghihimagsik na mga Fragment of Brilliant Light. Subalit ang kanyang army ay walang binatbat sa dami ng army ng mga kasamahan niyang messenger of God. Akala niya na ito na ang kanyang katapusan. Ngunit nung binuksan niya ang kanyang mga mata, siya ay nasa ilalim na ng kadiliman. Nalaman niya na binigyan siya ng sekretong kapangyarihan ng Absolute Being at binanggit ang salitang Arise. Muli siyang nabuhay bilang isang shadow soldier. Isang shadow soldier sa sarili niyang kapangyarihan. Pagkatapos nagsagawa siya ng shadow extraction sa mga soldier na namatay sa laban against sa mga kasamahan niyang Fragment of Brilliant Light at pinamunuan niya ang mga bagong soldier papunta sa laban. Subalit nung bumalik siya, ang lahat ay huli na at ipinakitang patay na ang Absolute Being. Matapos magawang patayin ng Absolute Being ang 7 Fragment of Brilliant Light, kinuha ang posisyon sa pagiging gods at tinawag ang kanilang sarili bilang mga ruler. Dahil sa paglakas ng kapangyarihan ng mga ruler, si Ligia, ang Monarch of the Beginning, ay kanilang nahuli. Pagkatapos ang balanse ng kapangyarihan ay nag-collapse at na-realize ng mga monarch ang bigat ng kanilang sitwasyon. Kaya upang mapantayan ang lakas ng mga ruler, walang choice ang mga monarch kundi makipag-join forces sa kanya bilang the Monarch of Shadow. Kaya mula noon nakikipaglaban siya kasama ang mga monarch at hindi bilang isang the greatest fragment of brilliant light o isang messenger of God, sa halip isang monarch of shadow. However, palaging nasa tabi niya ang oras dahil bawat digmaan ang lahat ng mga bangkay ay maiiwan sa kanya bilang mga shadow soldier. Kaya nung dumating ang panahon na kaya niyang pumantay sa lakas ng army ng King of Berserk Dragon, ang Monarch of Distraction, ang mga rulers at kahit ang mga kasamahan niyang monarch ay natatakot sa kanya. Kaya sa huli, nag-join forces ang dalawang monarch upang siya ay patumbahin. Ang kanyang shadow soldier ay kayang bumura. Ang kanyang kapangyarihan ay mas lalong nangingibabaw na humantong sa pagtatraidor sa kanya. Habang ang Monarch of Fang ay iniwan ng kanyang soldier upang makatakas, kaya si Baran, ang Monarch of the White Flames, ang nagbayad sa kataksilan. Pagkatapos, dumating ang 7 Fragment of Brilliant Light at makikitang si Baran ay kanyang tinago sa pamamagitan ng kanyang kapa. Pinalibutan ng Monarch of Shadow sa 7 ruler at lumuhod dito sa kanyang harapan at sinabing, "Patawarin mo kami, the greatest Fragment of Brilliant Light." At wala nang rason para sila ay maglaban. Naisip ng Monarch of Shadow na kahit nagawa siyang patayin ng kanyang mga kasamahang Messenger of God, nagpakita pa rin ito ng respeto sa kanya bilang the greatest fragment of brilliant light. Ngunit wika ng Monarch of Shadow, anong rason ng sinabi mo? Wala daw ang kapatawaran ang pagbaon ng kanilang espada sa kanyang master, which is ang Absolute Being. Sagot ng kanyang fellow fragment of brilliant light, ang Absolute Being ay kanila ring master. Hinawakan ng Shadow Monarch ang mukha ng Fragment of Brilliant Light at sinabing ang kanilang ginawa ay ang nakakasuklam na krimen.
Wika ng Fragment of Brilliant Light, ang Shadow Monarch daw ang mas nakakaalam kung ano ang kanilang nararamdaman nung ginawa nila ang rebellion against Absolute Being. Ang gusto lang naman nila na matapos ang digmaan at sana mahanap daw sa puso ng Monarch of Shadow na patawarin sila at mapakawalan ang galit ng The Greatest Fragment of Brilliant Light. Pagkatapos nagbigay ng sign of respect ang 7 ruler at ang mga kasundaluhan. Wika ng Monarch of Shadow kay Jinwoo, naguguluhan daw siya sa moment na iyon at wala man lang nag-come up na solusyon sa kanyang utak. Kaya nakapag-decide siya na magtago muna upang magpahinga para makapaghiganti sa 2 monarch na nagtraidor sa kanya. Since nagawa niyang makonfine ang Monarch of the White Flames, nagplano siyang atakihin ng Monarch of Fang kapag makaka-recover ang kanyang katawan. Subalit samantalang siya ay nagtatago, ang mga monarch ay nawalan ng enormous amount of combat power dahil sa pagkatalo nila laban sa mga ruler. Kaya nung muli siyang nagpakita sa mga monarch na nakatakas sa gitna ng dimension, ang Monarch of Distraction ay nakapag-decide na tanggapin siya upang maiwasan ng laban para muling mag-boost ang kapangyarihan ng mga monarchs. Kaya dito nila nakita ang mundo kung saan dito nila sisimulang itayo ang lakas ng mga monarch at mag-build muli ng panibagong army na hindi nakikita ng mga rulers. Tugon ng ating bida, ang ibig mo bang sabihin ang Earth? Sagot ng Monarch of Shadow, tama ka. Ang arrival ng mga monarchs sa mundo ng mga tao at ang pagkalipol ng sangkatauhan ay hindi talaga maiiwasan. At ipinakita ng Monarch of Shadow kay Jinwoo ang city na nilamon ng apoy, kaya naaalala ni Jinwoo na nakita niya ito sa Demon Castle at tinanong niya kung ito ba ang mangyayari sa future. Wika ng Monarch of Shadow, hindi ito ang future. Ito ay nangyari na sa nakaraan. Nung dumating ang mga monarch sa mundo ng mga tao, ang mundo ng sangkatauhan ay naging impyerno since ginawa ang mga monarch upang mag-destroy at ang mga ruler ay pinapanatili pa rin ang balanse ng mundo kahit patay na ang Absolute Being. Kaya nang natrack ng mga ruler kung nasaan ang mga monarch, kaagad itong nag-send ng mga soldier subalit huli na ang lahat dahil ang mundo ng sangkatauhan ay nilamon na ng apoy at naging impyerno. Natakot ang mga rulers dahil baka mayroon na namang ibang mundo na mawawasak dahil sa mga monarch. Ginamit ng mga ruler ang isang device na nagko-contain sa kapangyarihan ng Absolute Being, ang Cup of the Reincarnation, ang Instrument of God. Ito ay isang pambihirang cup na kayang ibalik ang oras approximately 10 years. Ginawa ang lahat ng mga ruler upang iligtas ang mundo ng sangkatauhan, ngunit ang Earth ay napakahina upang labanan ang mga monarchs. Kaya kahit ilang beses pang inulit ng mga ruler na ibalik ang oras, nauulit lang ang nangyayari since ang mundo ng mga tao ay walang mana kaya hindi ito nakakasurvive sa isang malaking digmaan. Hindi nagmamatter kung mananalo man ang monarch o ang ruler, hindi pa rin makakasurvive ang mga tao. Alam ng mga ruler na hindi talaga nila kayang iligtas ang lahat ng mga tao, kaya nakapag-decide sila na ililigtas ang sangkatauhan at least kalahati sa bilang nito, upang magpatuloy pa rin ang populasyon ng mga tao. Kaya tugon ng ating bida, ito pala ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga hunter. Sagot ng Monarch of Shadow, tama ka. Ginawa ng mga ruler ang mga hunter upang magkaroon ng tao na makakasurvive sa banggaan ng dalawang forces. Dahil desperado ng protektahan ng mga ruler ang lahi ng sangkatauhan, isang human being na makakasurvive sa pagbabago ng mundo. Kaya naisip ni Jinwoo na kapag malalaman ng mga tao na ang lahat ay mamamatay except sa maliit na bilang ng mga hunter, ang society ay mawawalan ng functions at ang Demon Castle na kanyang nakita ay parte lamang ng memorya na naiwan ng Monarch of Shadow. Wika ng Monarch of Shadow, although kahit ang mga ruler at mga monarch hindi bumalik sa oras, nararamdaman nila ang effect ng Cup of Reincarnation. Habang ang mga ruler ay gumagawa ng paraan sa pagbabago, ang mga monarch ay walang sawang pinagpatuloy ang kanilang plano hanggang sa na-realize nilang ang Instrument of God, which is ang Cup of Reincarnation, ay isang useless. Kaya tinanong ni Jinwoo kung ang Cup of Reincarnation ay mayroon ba itong limit. Wika ng Monarch of Shadow, walang bagay sa mundo na mayroong walang hanggang kapangyarihan, kagaya kung paano pinatay ang Absolute Being ng kanyang creation. Lahat ng kapangyarihan ay may katapusan. Kaya ginawa itong inspirasyon ng mga monarch, similar kung paano pinapalakas ng mga ruler ang mga tao sa Earth by sending magic beast upang kumalat ang mana sa mundo. Ang mga monarch ay humiram ng katawan ng isang tao upang sila ay makababa o makaapak sa mundo bilang isang tao at dapat dumating na kaagad ng kanilang army bago dumating ang mga rulers.
Plano ng mga monarch na gamitin ang mana na pinakalat ng mga rulers sa mundo ng mga tao upang gawing isang trap sa pagdating ng mga rulers. Ibig sabihin, upang magawang mapatay ng mga monarch ang mga rulers, gagamitin nila ang mga tao na mayroong mana, which is ang mga hunter, upang kalabanin ang mga rulers. Similar kung paano nag-reveal ang mga rulers sa absolute being. Subalit ang mga monarchs ay nagpo-possess ng napaka-enormous na mana power which is hindi kayang i-handle ng isang tao as a vessel, kaya ito ang rason kung bakit ang Monarch of Shadow at ang Monarch of Distraction ay hindi makakahanap ng host. Kaya dito na lumapit ang isang napakagaling na mage na nagtatrabaho sa ilalim sa isa sa mga kings. Isang magaling na mage na lumapit sa Monarch of Shadow upang mag-offer ng proposal. Hahanap daw siya ng isang perfect vessel para sa Monarch of Shadow at ang kapalit ay ang kanyang immortality. Subalit walang human being na pwedeng maging vessel, kaya ang architect ay nag-design ng system upang ang system mismo ang humanap ng suitable human to become a vessel. Isang tao na mayroong mataas na mana at superior physique at strong mentality. Ang system ay parehong sinesearch ang mataas at ang mababang uri ng tao upang maging counterpart para sa maging vessels, ngunit hindi ito naging madali. Hanggang sa napansin niya ang isang pambihirang tao, isang tao na lumihis sa rules ng system. Alam niyang isang weak si Jinwoo at palagi itong nalalagay sa bingit ng kamatayan. Subalit palagi itong nakakasurvive at hindi nawalan ng pag-asa. Palagi daw niya itong pinapanood sa kabila ng hindi pagsang-ayon ng architect kay Jinwoo. Pinili pa rin niya ito at muli niyang sasabihin kay Jinwoo na siya ang record of struggles ng ating bida, ang evidence of resistance at ang reward sa sakit na nararanasan ni Jinwoo. Kaya dito'y nagulat ang ating bida at naisip niya ang kanyang pamilya. Ngunit wika ni Jinwoo, sinira daw niya ang plano ng architect at nagdadalawang isip siyang makakaya kaya ng kanyang lakas na tanggapin ang kapangyarihan ng pagiging Shadow Monarch. Tugon ng Monarch of Shadow, ang architect ay gumawa ng paraan para ma-adapt ni Jinwoo ang lakas ng kapangyarihan, gamit lamang kung ano ang ginagawa ng isang normal na tao. Kaya gumawa ito ng isang game system na magbabago ang katawan ng isang tao upang ma-accommodate ang kapangyarihan ng isang Shadow Monarch. Kaya tinawag itong isang player. Ngunit tinanong ni Jinwoo kung bakit nagawang traidorin ng Shadow Monarch ang architect. Kung naaalala natin mga lods, ang Shadow Monarch mismo ang nag-block sa architect upang hindi nito makontrol ang system. Napabugtong hininga ang Shadow Monarch at sinabing ginawa niya ito upang humingi ng tawad sa mga rulers. Kapatawaran sa pagsama niya sa mga monarch upang kalabanin ang mga kauri niyang fragment of brilliant light. Nakapag-isip siya na sa huli ay kailangan niyang mamili, kaya nag-come up sa kanyang isipan ng isang desisyon. Ang desisyon na gusto niyang paglaanan ng oras si Jinwoo dahil ito ay nagbibigay sa kanya ng kasiyahan na ang ibig sabihin ayaw niyang mamatay si Jinwoo. Wika ng Monarch of Shadow, ako ay naging ikaw at ikaw ay naging ako. Magiging kakaiba kung silang dalawa ang nagmamay-ari sa iisang katawan, kaya para sa kanya, sila dapat ay iisa. Kaya dito'y tinanong niya si Jinwoo kung gusto pa ba nitong mananatili sa loob ng domain o haharapin ang reality at kalabanin ng mga monarchs. Kaya pangiting sinabi ng ating bida, hindi siya nababagay dito. At tinanong ni Jinwoo kung ito na ba ang huling moment na makikita niya ang Shadow Monarch. Wika ng Shadow Monarch na babalik na siya sa kanyang pagkakatulog at si Jinwoo na ang bagong Shadow Monarch. Kaya mukhang hindi na sila magkikita pang muli. At sa kanyang pagkawala, ang kapangyarihan ni Jinwoo ay magiging ganap dahil si Jinwoo at ang kanyang sarili ay magiging isa bilang isang Shadow Monarch, ang King of the Dead. Grabe, sobrang haba ng chapter 163 mga lods, subalit worth it naman ang storya ng solo leveling. Paki-like naman mga lods para mag-proceed na tayo sa chapter 164. Pagkatapos ipinakita ang system na madidelete na at ang kapangyarihan ng players ay maiiwan habang ang Monarch of Shadow Ashboard ay babalik na sa kawalan. Kaya tinanong ang ating bida kung siguradong i-delete niya ang system. Walang pagdadalawang isip na sinabi ng ating bida na oo. Biglang nagkaroon ng liwanag at unti-unting dumadaloy ang kulay violet na mana, hanggang sa nagkaroon ng malakas na impact sa kalangitan at sa buong paligid. Habang sumisigaw ang King of Snow sa ama ni Jinwoo na tinatawag niya itong fragment of brilliant light at sinabing ang catastrophic destruction ay mapapasa kanila kapag mapunta sa katawan ng tao ang kapangyarihan ng isang Monarch of Shadow na pinoprotektahan niya. Hindi niya alam kung ano ang plano ng mga ruler. Sinabi naman ng King of Beasts na wala na silang oras.
kaya hinanda ng King of Snow ang kanyang sandata habang naghanda naman si Song Il-wan gamit ang dalawang dagger. Sabay na sumalakay ang dalawang monarch towards Song Il-wan. Unang nagpakawala ng atake ang King of Snow gamit ang Trident Spear, ngunit mabilis lang itong naiwasan at nag-follow up naman ng atake ang King of Beast. Ngunit mabilis nakalipat ng posisyon si Song Il-wan sa likod ng King of Snow. Subalit iniwanan niya ito ng saksak sa tiyan at saksak sa balikat. Ganun kabilis ang ama ni Jinwoo mga lods, assassin type din kung gumalaw. Habang inaatake ng King of Snow si Song Il-wan, pasimple lamang itong iniwasan ng ama ni Jinwoo na parang ang lahat ng movement ng kanyang spear ay nababasa nito. Umatake ang King of Beast gamit ang Slash's Claw, ngunit tumama lang ito sa Trident Spear. At napansin ng King of Beast ang positioning ni Song Il-wan sa pakikipaglaban ay palagi itong dinidikitan ng weapon ng isang monarch upang at the same time hindi ito matatamaan ng kanyang atake. Sinubukang i-corner ng King of Snow ang ama ni Jinwoo sa pamamagitan ng pag-unleash ng malawak na ice magic galing sa kanyang hininga, ngunit naunahan nitong masipa ni Song Il-wan sa baba kaya tumalsik tuloy ang monarch sa itaas ng gusali. Sinubukang kagatin ng King of Beast ang ulo ni Song Il-wan habang nasa posisyon nito sa pagsipa, ngunit naunahan nitong pabaunan ng dagger ang kanyang bibig na ininda nito ang sakit at nag-follow up ng siko sa sikmura, kaya napaatras tuloy ang King of Beast na duguan ng mukha. Kinuha ng King of Beast ang dagger sa kanyang bibig at mas lalo itong nag-transform into White Wolf sa sobrang galit, ngunit napansin niya ang pagising ng kapangyarihan ni Jinwoo na sobrang ikinatakot niya kaya dali-dali itong umatras at dumistansya kay Jinwoo. Habang nakabalik na ang King of Snow at hindi na daw siya papayag na muli pang matamaan ng pag-atake kaya susubukan nilang muli. Sagot ng King of Beast, susuko na siya. Hindi daw ba nito nararamdaman ang pagbalik ng mana ng Monarch of Shadow kaya ayaw niyang mag-participate sa part na ito. Wika ng King of Snow na nag-promise daw ito sa kanya na tatalunin nilang dalawa ang Shadow Monarch. Sagot ng King of Beast habang gumagawa ito ng gate, pumapayag daw siya na talunin ang human form. Ngunit ibang usapan na kung makakalaban nila ang tunay na Monarch of Shadow. Tugon ng King of Snow, natatakbo lang ba ito na nakabahag ang buntot? Hindi daw ito gawain ng isang king. Sagot ng Monarch of Fang, hindi daw naiintindihan ng Monarch of Frost ang sitwasyon dahil hindi pa nito nakaharap ang tunay na kapangyarihan ng Monarch of Shadow. Pagkatapos, nagmadali itong pumasok sa gate. Nainis ang Monarch of Frost at sinabi niyang isa daw duwag ang King of Beast. Kaya ipapakita niya ang tunay na kapangyarihan ng isang Monarch of Frost. Ibinaon niya ang kanyang spear sa lupa at nagsagawa ito ng malawakang magic spell na parang nagkaroon ng snowstorm sa paligid kaya umatras at umalis ang mga hunter na nasa loob ng battlefield. Pagkatapos ang magic spell na ito ay gumawa ng napakaraming spear na umulan towards Song Il-wan kaya kaagad niya itong binlock ang bawat spear na tumatama sa kanya at kay Jinwoo. Muli pang nag-follow up ng magic spell ang Monarch of Frost at gumawa ito ng napakalaking ice sa itaas at gamit ang kanyang authority, hinila niya ito pababa. Naisip ni Song Il-wan na plano kayang wasakin ng buong area at hindi niya napansin na tumama na pala sa kanyang braso ang isa sa mga weapon na umulan, ngunit biglang nagbukas ang mga mata ng ating bida at nakita niya ang malaking ice na pabagsak sa buong city kaya lumabas sa katawan ni Jinwoo si Bero at daling-daling winasak ang ice na mala-meteor sa laki at nagulat si Song Il-wan dahil gumawa ng shield si Ygritte para sa kanya at sinabing huwag mong tawaging king ang iyong sarili kung yan lang ang kapangyarihan mo. At makikita nating nagsalita na nga itong si Ygritte mga lods dahil naging isa na ito sa mga commander. Hindi makapaniwala ang Monarch of Frost kung paano winasak ng isang shadow soldier ng ganun lang kasimple ang kanyang ice magic spell at mas lalo siyang nagulat nang nakita niya si Jinwoo. Nakatayo na si Jinwoo at sinabing ito ang dahilan kung bakit ang prophecy hindi dapat pagkatiwalaan. Hinanap niya ang King of Beast kung nasaan. Subalit wika ng Monarch of Frost, hindi niya alam. Kaya sinabi ng ating bida na hayaan mo na lang habang umaapaw ang napakatinding mana sa katawan ni Song Jinwoo. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!